Sa isang bilangguan sa Thailand, gumuguhit si Lee sa pamamagitan ng pintura mula sa dingding na hinaluan ng tubig at paggamit ng mga dulo ng balahibo na itinatago niya sa isang libro. Gumawa rin siya ng peking selyo na inilagay ni sa isang envelope. Samantala, tinanong ng isang gwardiya ang mga bilanggo kung mayroon silang anumang sulat na ipapadala, bagamat tinatanggap lamang niya ang mga sulat na may suhol. Pagdating niya sa selda ni Lee, naagaw ang atensyon niya ng isa pang bilanggo na nag-aalboruto at inilagay ni Lee ang kanyang envelope sa bag ng gwardiya. Pagkaalis ng gwardiya, nagpasalamat si Lee sa isa pang bilanggo na isiniwalat na ginawa niya iyon bilang distraction. Sa sandaling iyon, isang gwardiya ang dumating upang ilabas si Lee sa kanyang selda, sinabing siya ay ibabalik sa Hong Kong. Naglakbay si Lee kasama si Detective Ho sa isang convoy at maingat na binabantayan ng lahat. Sa istasyon ng pulisya, sinuri ng mga detective ang mga detalye ng isang lumang kaso. 2 taon na ang nakalilipas, 7 gwardiya ng armored truck ang napatay sa isang highway sa Canada. Pagkalipas ng 4 na buwan, ang Golden Triangle Merlin Gorilla ay inatake na nagresulta sa 82 patay at 157 sugatan. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng murder arson sa isang printer mill. Kalaunan, sa isang hotel, isang pulis at isang negosyante ng sining ang natagpuang patay. Ang lahat ng mga pagpatay na ito ay konektado sa isang international counterfeit syndicate at karamihan sa mga miyembro nito ay napatay. 2 survivor lamang ang natitira, si Lee at ang kanyang amo na kilala bilang Painter. Ang kanyang pagkakakilanlan at lokasyon ay ganap na misteryo, kaya't ang pulisya ay mayroon lamang isang malabong larawan nito sa Canada. Humingi ng impormasyon si Ho kay Lee tungkol kay Painter, ngunit natatakot si Lee na mapatay siya kung magsasalita at nagsimulang umiyak. Bigla, isang pagsabog ang sumiklab sa opisina, bumagsak ang kisame kay Lee at sa mga pulis. Gayunpaman, ito ay pagpapaliwanag lamang ni Lee kung ano ang kaya ni Painter. Hindi natakot si Ho, kaya nagsimulang mataranta si Lee, hiniling na ipadala pabalik sa kulungan. Dinala siya ng detective sa isang selda at sinuntok siya. Ilang sandali pa, binigyan si Lee ng ilang pagkain na may pampakalma na nagpatulog sa kanya. Ginamit ng mga pulis ang pagkakataong ito upang kumuha ng mga sample ng buhok, balat, laway, at dugo. Nang magising si Lee, ibinalik siya sa opisina ni Ho. Ipinaliwanag ng isang detective na ang mga sample ay tumutugma sa pamamaril sa hotel, kaya si Lee ay kakasuhan ng pagpatay. Nagpanik si Lee habang ipinapahayag na peke ang ebidensya at sinabing hindi nila siya matatakot para magsalita. Sinubukan ni Ho na takutin si Lee, ngunit nagambala siya ng opisyal na nagpaalam sa kanya tungkol sa isang mahalagang pagpupulong. Sa ibang opisina, natuklasan ni Ho na nais ng sikat na artist na si Yuan at ng kanyang mga abogado na piyansahan si Lee. Iginiit ng mga abogado na hindi gaanong matibay ang ebidensya at masasabi nilang na-set up si Lee, ngunit tumanggi pa rin ng pulisya na palayain siya. Sa halip, nag-alok sila ng kasunduan. Kapag nakumbinsi ni Yuan si Lee na magsalita tungkol kay Painter, palalayain nila siya. Sa silid ng interogasyon, sinabi ni Yuan kay Lee ang tungkol sa kasunduan. Ipinaalala ni Lee sa kanya na ang pagsasalita ay maglalagay sa kanila sa panganib, ngunit nais ni Yuan na mahuli ng mga pulis si Painter dahil pinatay niya ang kanyang fiancé. Pumayag si Lee na magsalita para lang tulungan siya, kaya umupo siya sa harap ng kamera at nagsimulang magbahagi ng isang kwento. Noong 1985, nakilala ni Lee si Yuan sa Vancouver. Pareho silang mahuhusay na pintor na nagsisikap na magkaroon ng magandang career, ngunit walang gustong bumili ng kanilang sining. Pagkalipas ng isang dekada, halos wala na silang pera para mabuhay at nawalan ng kuryente ang kanilang bahay dahil sa mga hindi nabayarang bills. Desperado na kumita ng pera, pumunta si Lee sa isang art gallery at nakipagkasundo para gumawa ng mga peking painting. Pag-uwi niya, narinig niya si Yuan na nakikipag-usap sa manager nito. Hinangaan ng lalaki ang malikhaing sining ni Yuan, ngunit ininsulto ang kay Lee, sinabing kinokopya lang niya ang ibang pintor. Gayunpaman, ayaw ni Yuan na irepresenta siya nito kung hindi rin niya tatanggapin si Lee. Nang gabing iyon, binuksan ni Lee ang mga ilaw, isiniwalat na binayaran niya ang mga bills dahil binili na ng isang gallery ang lahat ng kanyang mga painting. Bilang bahagi ng kasunduan, nakakuha siya ng solo show para kay Yuan sa susunod na buwan. Maya-maya, pumunta si Yuan sa gallery workshop para bisitahin si Lee at natuklasan na ang kanyang bagong trabaho ay ang paggawa ng kopya ng painting, hindi ang paglikha nito. Sa tingin ni Yuan ay minamaliit niya ang sariling kasanayan, ngunit sumuko na si Lee sa regular na sining at ipinaliwanag na ang paggawa ng mga peking ito ay talagang nakakasabik. Sinabi ni Yuan na mahal niya siya, ngunit labis siyang nadismaya sa kanya. Ang art show ni Yuan ay tumagal ng maraming araw, ngunit sumipot lamang si Lee sa huling araw. Naiinis siya dahil isinabit nito ang isa sa kanyang mga painting kasama ang sa kanya nang walang pahintulot niya. Sinasabi ni Yuan na may ilang kolektor na interesado rito, ngunit alam ni Lee na naibenta niya ang lahat maliban doon. Sa sandaling iyon, sinimulang kutsain ni Painter ang painting ni Lee dahil sa panggagaya sa mga classic artists. Tumawa ang mga bisita, ngunit binato siya ni Yuan ng inumin sa mukha at pinalayas. Sinundan siya ni Lee upang humingi ng tawad, ngunit ibinunyag ni Painter na binili niya ang isa sa mga kopya ni Lee. Sadya siyang gumawa ng eksena para makausap ito ng pribado.
Pumunta sila sa isang bar at ikinwento ni Lee ang tungkol sa kanyang mga pamamaraan sa pagguhit na nakakatulong sa kanyang sining na magmukhang luma. Ipinaliwanag ni Painter na siya ay nasa forging business at gusto niyang makatrabaho si Lee. Kaya, iniwan niya sa kanya ang kanyang card. Sa gallery, nakikipagtalo si Yuan sa kanyang manager. Nagalit siya na sinira nito ang kanyang palabas sa pamamagitan ng paggawa ng eksena at hindi nila maideklarang sold out ang lahat dahil ang painting na lang ni Lee ang natitira. Bigla, pumasok si Lee sa gallery at sinunog ang kanyang painting. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Lee kay Painter na tinanggap siya sa koponan bago ibinigay sa kanya ang kanyang unang trabaho na muling likhain ng $100 na perang papel. Nagpanik si Lee, tumangging gumawa ng isang bagay na mapanganib. Nangako si Painter na ang trabaho ay hindi may uugnay sa kanya at nagbahagi ng ilang mga sikreto upang makuha ang kanyang tiwala. Ang pangalan niya ay Foxang at siya ay nagmula sa 3 henerasyon ng mga gumagawa ng peking produkto mula sa Hong Kong. Walang sino man sa kanyang pamilya ang nakulong at palagi silang sumusunod sa mga patakaran. Ang kanyang koponan ay gumagawa lamang ng pamamahagi at ang kanyang mga buyer ay mga makapangyarihang tao na nagpoprotekta sa kanya. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Lee na sumali. Pag-uwi ni Lee, natuklasan niya na si Yuan ay lilipat sa USA. Dahil dito ay nagbago ang kanyang isip, kaya ilang sandali pa, sumakay siya ng eroplano patungong Thailand kasama si Foxang na nangakong tutulungan si Lee na maibalik si Yuan. Pagkatapos, nagbahagi siya ng ilang detalye tungkol sa trabaho. Naglabas ang gobyerno ng US ng isang bagong disenyo ng dolyar na may higit pang mga detalye na may kasamang mga salitang naka-microprint na nagpahirap sa pagpeke. Sinabi ni Lee na kakailanganin nila ng mas maingat na printing plate. Kaya, ipinakilala siya ni Foxang sa plate maker na si Yam. Kasama rin sa koponan ng administrator na si Wa at ang magkapatid na sina Shom at Bobby para sa logistic at security. Binanggit ni Wa na kakailanganin nila ng tinta na nagbabago ng kulay at gusto ni Yam ng papel na walang starch para linlangin ang mga counterfeit detector pens. Ang tinta nito ay nagiging lila sa normal na papel, ngunit nagiging dilaw sa papel na walang starch mula sa mga perang papel. Nangako si Foxang na aalamin niya ito. Samantala, gusto niyang mag-focus si Lee sa watermark na gawa sa mga hibla sa pagitan ng papel. Sa Thailand, nanirahan ng koponan sa isang inabandonang workshop. Gumugol si Lee ng ilang araw sa pagsasanay ng mga detalye mula sa mga perang papel, mula sa mga letra hanggang sa mga hibla ng buhok. Kalaunan, nakamit niya ang isang perpektong resulta. Isang gabi habang kumakain, tiningnan ng koponan ng isang Chinese painting at tumaya ng pera sa pagiging tunay nito. Karamihan sa koponan ay iniisip na peke ito, ngunit iniisip ni Lee na totoo ito at sinabi pa niya sa kanila ang tungkol sa pamamaraan sa likod nito. Maaaring hiwain ng mga Chinese artist ang kanilang mga painting sa mga layer, ngunit ang pintura ay magiging magkapareho sa lahat ng mga ito. Nanalo si Lee sa pusta at ipinaliwanag ni Foxang na gagamitin nila ang pamamaraang iyon para sa kanilang mga perang papel. Itutulak nila ang pattern gamit ang isang bakal na drum bago magparden ng poste. Kapag matigas na, ang disenyo ang magiging watermark at ilalagay nila ito sa pagitan ng 2 iba pang patong. Iginiit ni Yam na maaari rin nilang ilagay ang security thread sa gitnang patong. Sa sumunod na ilang linggo, pinag-aralan ng pangkat ang katumpakan ng mga detalye. Hinahalo nila ang mga kulay upang mahanap ang tamang shade ng pintura at ginamit ni Yam ang lahat ng kanyang kaalaman upang makagawa ng isang plate na nakakapinta ng may katumpakan na 1,000 ng 1 milimetro. Inabot sila ng 2 buwan at 17 prototype upang maabot ang perpekto. Nasisiyahan si Lee sa pakikipagtulungan kay Yam at ginamit ang pagkakataong magtanong tungkol kay Foxang. Kinumpirma ni Yam na walang sino man sa pamilya ang naaresto, bagaman nakipagtalo ang ama ni Foxang sa ilang mga Ruso tungkol sa pera at napatay. Ipinakita ni Yam kay Lee ang larawan ng kanyang mga anak na babae na ipinaliwanag na sa palagay nila ay nagbebenta ito ng mga antigo. Kulang pa rin sila ng papel, ngunit walang nakita si Juan na pumasa sa pagsubok sa panulat. Inanunsyo ni Foxang na malulutas nila ito sa pamamagitan ng paglalakbay sa silangang Europa. Lumalabas na gumagamit sila ng papel na walang starch upang mag-print ng mga phone book dahil hindi ito kinokontrol doon tulad ng sa USA. Una, huminto sila sa isang subasta para bumili ng industrial printer. Pagkatapos, nagbalat kayo si Foxang para magpanggap na isang lalaking may kapansanan at nagangking nagtatrabaho sa isang kawanggawa na nag-iimprenta ng mga pang-edukasyong comics. Kinausap niya ang hepe ng kumpanya ng paggawa ng phone book na noong una ay tumangging magbenta sa kanila. Gayunpaman, nagbago ang kanyang isip nang sabihin sa kanya ni Lee na ito ay para sa mga bata sa Africa. Di nagtagal, ang printer at lahat ng papel ay nasa talyer na. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagawa nilang mag-print ng isang makatotohanang dolyar na perang papel. Kailangan lang nilang ayusin ang kulay ng tinta. Maya-maya, bumalik si Lee sa Vancouver para ihulog ang kanyang susi. Iniwan ito sa isang mesa dahil ayaw niyang makipagkita kay Yuan. Habang nasa biyahe pa uwi, tinawag ni Foxang si Lee na duwag at itinuro na ang matagumpay na palabas ni Yuan ay ipinangalan sa painting na sinunog ni Lee. Nagkaroon ng pagtatalo at pinahinto ni Foxang ang sasakyan para sigawan si Lee, sinabing ang pagsuko kay Yuan ay pagsuko na rin sa kanyang sarili.
Bigla, umalis si Foxang sa sasakyan at nagsuot ng mask bago naglabas ng baril. Sa kanyang upuan, nakakita si Lee ng isang bulletproof vest at pangalawang baril. May isang armored car sa gitna ng kalsada at nang makita ng isang gwardya ang mga lalaki, nagpaputok siya. Nataranta si Lee at nagsuot ng vest habang si Foxang ay mabilis na gumanti ng putok na ikinamatay ng isa sa mga gwardya. Gayunpaman, nabigo siyang mapabagsak ang iba kaya kinailangang barilin sila ng isa sa kanyang mga tauhan mula sa malayo. Binaril din niya ang mga gulong ng armored car. Dumating ang iba pang miyembro ng koponan sakay ng isang sasakyan at sama-sama nilang nalampasan ang mga security employee. Matapos nilang itali ang mga ito, binuksan nila ang armored car at ninakaw ang ilang lata ng tinta. Isa pang gwardya ang nagtatago sa likod ng mga lata at natigilan si Lee nang makita ang kanyang baril. Itinulak siya ni Foxang palayo at napatras ng bala. Sa galit, paulit-ulit niyang sinimulan ng pagbaril para patayin ang lalaki, hindi pinansin ang kanyang mga tauhan nang sabihin nila sa kanya na bitawan ito. Bago sila umalis, pinasabog ni Foxang ang armored car kasama ang lahat ng empleyado sa loob. Sa workshop, ipinakita ni Lee ang hindi pagsang-ayon sa pagpatay para sa kanilang negosyo at sinabing aalis siya sa koponan pagkatapos malaman kung paano gumawa ng tinta gamit ang tamang kulay. Inihagis ni Foxang ang kanyang baso sa lupa dahil sa galit, ngunit sarkastiko niyang sinabihan si Lee na gawin ang anumang gusto niya. Pagkatapos, naglakbay si Foxang sa buong mundo upang maghatid ng mga maleta ng peking pera sa ilan sa mga pinakamalaking pinuno ng krimen. Sa lalong madaling panahon, nagkaroon ng malaking tambak ng totoong pera ang koponan na maaari nilang i-enjoy. Samantala, nakahanap si Lee ng kotse na may eksaktong kulay berde na kailangan nila. Nakuha niya ang mga pinturang ginagamit ng pabrika ng kotse at nagawang maghalo ng isang tono na akmang-akma sa kanilang papel. Ngayon ay hindi na nila kailangang magnakaw ng pintura muli. Isang araw, binisita ang koponan ng mga taong ipinadala ng isang Thai crime boss na kilala bilang general. Uminom si Foxang kasama ang kanang kamay ng general at ang kanyang eksperto sa peking pera, si Sao Ching, na humanga sa kalidad ng sining ng perang papel. Sa sandaling iyon, naglakad si Lee sa pasilyo at aksidenteng natisod, natapon ng berdeng pintura sa buong pintuang salamin. Nang tumingala siya, nagkatitigan sila ni Sao Ching. Pagkaalis ng mga bisita, sinigawan ni Foxang si Lee, ngunit kumalma siya nang mapagtanto niyang naperpekto na nila ang pintura. Kinabukasan, sinabi ni Foxang kay Lee na bumili siya ng resort sa ilalim ng pangalan nito para makapagretiro siya kasama si Yuan. Naglakbay sila sa isang compound sa gitna ng kawalan at nakipagkita sa general. Binigyan ni Foxang si Lee ng detonator, sinabihan siyang itago ito hanggang sa bigyan niya ito ng senyales. Habang naglalakad sa paligid ng compound, takot na takot si Lee nang makita ang mga gwardya na binabaril ang mga sibilyan. Sinubukan ng general na makipagkasundo kay Foxang, sinabing dating matalik siyang kaibigan ng kanyang ama. Gayunpaman, alam ni Foxang na inupahan ng general ang mga Rusong pumatay sa kanyang ama at isiniwalat na pumunta siya rito para maghiganti. Binuksan niya ang kanyang jacket para ibunyag ang ilang pampasabog at sinabihan si Lee na ihulog ang detonator. Noong una, tumanggi si Lee, ngunit dahil nagbanta ng baril ang mga gwardya, wala siyang ibang magawa kundi ihulog ito. Isang sasakyan ang sumabog malapit sa kanila na sumira sa silid, ngunit nabigo siyang mapatay ang sinuman. Sinubukan ng general na tumakas, kaya binaril siya ni Foxang sa binti. Pinalibutan siya ng ilang gwardya, ngunit nilabanan sila ni Foxang at kinuha ang kanilang mga baril para patayin sila. Lumitaw ang mas maraming gwardya sa labas at dinala ang general habang nagsisimulang makipagbarilan kay Foxang. Matapos ang maraming nasayang na bala, naghagis ng granada ang mga gwardya. Gumulong palabas ng silid si Foxang bago pa man ito sumabog. Pagkatapos, napatay ni Foxang ang ilang gwardya at nabaril sa balikat. Nang mas maraming lalaki ang humabol sa kanya, sinimulang bombahin ni Shom ang compound mula sa malayo, sinira ang karamihan sa mga gusali at pinatay ang karamihan sa hukbo. Kumuha si Foxang ng mas malaking baril at sinimulang barilin ang mga nakaligtas, hindi tumigil kahit na siya ay nasugatan muli. Sa kasamaang palad, patuloy na dumarating ang mga sundalo, kaya napilitan si Foxang na magtago sa likod ng isang tumpok ng mga bag. Sa sandaling iyon, ang iba pang miyembro ng koponan ay sumugod sa compound sakay ng isang jeep, naghagis ng mga granada upang magdulot ng mas maraming pinsala. Sa kakahuyan, sinusubukang tumakas ni Shom, ngunit pinalibutan siya ng mga sundalo at nagpaputok, dahilan upang mawalan siya ng braso. Ang nahulog na kamay na ito ay nawalan ng kapit sa isang granada, at ito ay sumabog, na ikinamatay ng lahat ng gwardya sa isang pagsabog. Sa compound, napansin ni Lee na nasusunog si Sao Ching. Tumakbo siya papasok sa isang nasusunog na gusali para lamang apulahin ng apoy gamit ang kanyang jacket, pagkatapos, dinala niya ito palabas. Si Foxang at ang koponan ay nanatili sa pagbaril sa mga gwardya hanggang sa lumitaw ang general sakay ng isang truck upang gumanti ng putok. Itinulak ni Bobby si Foxang at sa halip ay natumba siya. Pagkatapos, gumawa si Foxang ng mapanganib na pagtalon upang barilin ang driver ng truck na sinundan ng pagbaril sa mga gulong. Ito ang naging sanhi ng pagbangga ng truck at tuluyang namatay ang general. Kinuha ni Foxang ang singsing ng general at pinayagan si Lee na isama si Sao Ching. Habang palabas sila,
Ang huling pagsabog ay tumapos sa pagwasak sa lugar. Pagkatapos, ang pangkat ay nanatiling nakatago sa loob ng 1 taon sa Golden Triangle. Dinala si Zhao Qing sa ospital upang gamutin ang kanyang mga pinsala at binigyan siya ni Foxang ng peking pasaporte na may pangalan ni Yuan. Hindi pumayag si Lee, ngunit hindi siya pinansin ni Foxang. Maya-maya, sa isang art gallery, binili ni Foxang ang lahat ng mga painting ni Yuan at sinabi kay Lee na ipapadala niya ang mga ito sa resort upang mapabilib niya ito. Gayunpaman, naisip ni Lee na hindi magugustuhan ni Yuan ang pagtanggap ng maruming pera. Nang simulan siyang pagalitan ni Lee, naantala sila ng ilang reporter na sumusunod kay Yuan upang tanungin siya tungkol sa engagement niya sa kanyang manager. Ikinagalit ni Lee ang balita, kaya umalis siya. Samantala, tinawagan ng pulisya ng Hong Kong si Wing Chit, isang eksperto sa pamemeke mula sa Canadian Federal Police. Sinusubukan ni Ho na hanapin ang grupo na nagtitinda ng mga peking dolyar sa buong mundo, kaya tutulungan siya ni Wing Chit. Magkasama silang nagbantay sa isang tindahan ng mga antigo na pagmamayari ni Yam. Kalaunan, nagkunwari si Ho at Wing Chit na mga potensyal na mamimili at nagsimulang makipag-usap sa iba't ibang ahente hanggang sa maimbitahan sila sa isang boat party na dadaluhan ng kilalang si Painter. Gayunpaman, nadismaya sila nang matuklasan na si Shom at Bobby ang ipinadala ni Painter sa halip na siya mismo ang pumunta. Nagkunwari si Wing Chit na agresibong na offen at inilabas ng magkapatid ang kanilang mga baril para lang subukan siya. Nang asarin nila si Ho, agad siyang ipinagtanggol ni Wing Chit at pinatunayan na mahinahon siya sa pamamagitan ng pagtalon sa tubig kasama niya. Sumang-ayon ng magkapatid na mapagkakatiwalaan siya. Lumitaw si Wa sa isa pang bangka at naghagis ng bag na may telepono, sinabihan si Wing Chit na maghintay ng tawag. Kasabay nito, sa isang yate, nakipagtalo si Foxang kay Lee dahil natuklasan niyang aalis ito kasama si Zhao Qing nang walang pahintulot niya. Galit na galit, sinunggaban ni Foxang si Lee at tila aatake na sana, ngunit naantala siya ng koponan na nag-aanunsyo na handa na ang mga bagong kliyente. Sinabi nila sa kanya na ang mga kliyenteng ito ay ginarantiya ng isa sa mga kliyente ng tindahan ni Yam, dahilan para maalala ni Foxang si Wing Chit na nagmamasid sa labas ng tindahan. Nagmadaling bumalik ang koponan sa workshop at nalaman ni Yam na isa sa kanyang mga kliyente ang nag-set up sa kanya. Nagmakaawa si Yam para sa awa, ngunit binaril pa rin siya ni Foxang hanggang sa mamatay. Nataranta si Lee at sinubukan din siyang barilin ni Foxang. Gayunpaman, hinatak ni Lee ang baril at hindi tumama ang bala, kaya sinuntok na lang siya ni Foxang. Pagkatapos, sinunog ng koponan ng workshop para mawala ang lahat ng ebidensya. Kalaunan sa lungsod, naglagay si Ho ng mga tracker sa relo at telepono ni Wing Chit bago siya makipagkita sa Painter. Hindi alam na alam ng gang na mga pulis sila. Pagkaalis niya, tiningnan ni Ho ang kanyang lighter at nakakita ng isang sulat na nag-aanyaya sa kanya na lumabas. Sa isang hotel, nakipagkita si Wing Chit sa koponan at sinubukan ni Foxang na ibenta sa kanya ang plate sa halip na ang mga peking perang papel na nagsasabing magre-retiro na siya sa negosyo. Dahil tinanggihan siya ni Wing Chit, hiniling ni Foxang kay Lee na patayin siya. Dahil nag-alangan si Lee, sinugod siya ni Wing Chit para subukang kunin ang baril, ngunit binaril siya ni Foxang. Nagalit si Foxang dahil patuloy pa rin si Lee sa pagiging duwag. Kinaladkad niya ito papunta sa kwarto at isiniwalat na nahuli niya si Yuan at ang fiancé nito na nakatali at nakapiring. Sinabihan ni Foxang si Lee na patayin ng manager, gayunpaman, sa halip ay itinutok sa kanya ni Lee ang baril. Alam ni Foxang na hindi siya maglalakas loob at pinatay niya ang manager, kaya tumakbo si Lee para iligtas si Yuan. Nagpaputok ang buong koponan habang nagtatago ang dalawa. Biglang dumating si Zhao Qing at sinaksak si Wa mula sa likuran, dahilan para barilin nito ang chandelier na bumagsak sa mesa. Pagkatapos, ginamit niya ang baril ni Wa para patayin ang magkapatid, ngunit nagawa ni Foxang na magtago sa likod ng pinto. Nang ialok ni Foxang kay Lee ang kanyang kalayaan, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Lee na barilin si Foxang sa dibdib ng ilang beses. Ayaw iwan ni Lee si Yuan, gayunpaman, kinumbinsi siya ni Zhao Qing na nasa panganib sila, kaya sabay silang umalis. Pagkatapos, nagtago sina Lee at Zhao Qing sa resort. Sinubaybayan nila ang balita at nalaman nilang hindi natagpuan ng mga pulis ang bangkay ni Foxang at pinatay ang buong pamilya ni Yam. Isang araw, ipinaalam ni Lee kay Zhao Qing na aalis siya dahil nagtakda si Yuan ng memorial para sa kanyang kasintahan at natatakot siyang atakihin siya roon ni Foxang. Sa lungsod, sinubukan niyang bayaran ng isang kafe gamit ang peking pera, ngunit pinalibutan siya ng mga pulis at binugbog. Nang kaladka rin si Lee papunta sa van ng pulis, nakita niya si Foxang sa malapit na nagwawagayway ng flyer para sa palabas ni Yuan. Sa kasalukuyan, tinapos ni Lee ang kanyang kwento at tinulungan ng isang pulis na gumawa ng mga sketch ni Zhao Chang at Foxang. Pinagbigyan siya ni Ho na magpiyansa, ngunit kailangan niyang manatili sa bayan at magulat sa pulisya araw-araw. Nang gabing iyon sa hotel, humingi ng tawad si Lee kay Yuan at sila ay naging intimate. Samantala, nagulat si Ho nang makita si Foxang na dumating na nakauniforme ng pulis at pumasok sa istasyon. Agad niyang ipinadala ang kanyang mga tauhan upang hulihin siya, ngunit ang lalaki ay tunay na nalilito. Sinabi niya sa kanila ang lahat ng kanyang personal na impormasyon na kinumpirma na isa lamang siyang normal na pulis.
Napagtanto ni Ho na nakita siya ni Lee noong inilabas nila siya sa bilangguan at ginamit ang kanyang description para magsinungaling habang nagkukwento. Lumalabas na wala talagang foxang, si Lee ang painter noon pa man. Ang babaeng sumagip sa kanya ay hindi ang tunay na Yuan kundi si Xiao Qing. Nang dalhin siya ni Lee sa ospital para gamutin ang kanyang pagkasunog, hiniling niya sa mga surgeon na gayahin ang mukha ng kanyang dating kasintahan. Ang sulat ni Lee ay para sa kanya at kasama ang isang larawan ng kanyang orihinal na mukha. Si Xiao Qing ang dumukot kay Yuan at sa kanyang kasintahan na nagsabing kung kailangan niyang palitan si Yuan, ang tunay na kasintahan ay kailangang mamatay. Nakaligtas si Lee sa shootout dahil sa bulletproof vest at sinaksak si Wow. Si Xiao Qing ang nakita niya sa kalye nang siya ay arestuhin. Ngayon, sina Lee at Xiao Qing ay tumakas mula sa bansa sakay ng isang bangka. Gayunpaman, nagsawa na si Xiao Qing na maging kapalit ni Yuan dahil hindi kailanman mamahalin ni Lee ang tunay na siya. Tumawag siya sa pulisya at di nagtagal ay napaligiran sila. May bomba rin ang bangka at pinasabog ito ni Xiao Qing kaya pareho silang namatay sa harap ng mga pulis. Maya-maya, natagpuan ni Ho ang tunay na Yuan at sinabi rito na patay na ang pumatay sa kanyang kasintahan. Habang ipinapakita sa kanya ang larawan ni Lee, isiniwalat ni Yuan na si Lee ay isa lamang katakot-takot na kapitbahay na nahuhumaling sa kanya kaya ang kanilang relasyon ay isa ring kasinungalingan. Pumasok siya sa negosyo ng pamemeke sa pag-asang makuha siya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.